kayong mabalisa. Ilang beses na natin narinig ang mga salitang ipinahayag. Pagkakataon na kung saan ay nais ng Diyos na bigyan tayo ng lakas ng loob at katatagan ng kalooban. At huwag natin kalimutan na ang pananampalataya natin ay isang pananampalataya nakabase sa pag-ibig, hindi sa takot. Bahagyo, huwag tayong mabalisa. Bakit tayo nababalisa? Well, gawa ng mga hindi magandang mga pangyayari katulad ng pagdating ng kamatayan. Bahagi yun ng buhay ang kamatayan. At bahagi yun na kung saan ay pinaanyayahan tayo ng buong may kapal na ito ay higit nating mapaghandaan sapagkat gustuhin man natin o hindi, darating ang kamatayan. Pero bahagi yun na kung saan ay makita natin na alin, sana yung ating pananampalataya nagpapatibay sa atin upang huwag tayong mabalisa. Kaya sinasabi ng simbahan natin, iwasan niyo yung chismis. Bakit? Mag-iisip kayo. Mag-iisip kayo sa problema ng iba. Hindi, naangal kayo. Father, stress ako. Ipinakikailaman mo yung buhay ng may buhay. Hindi ka talagang magkakaproblema ka. Pinoproblema mo yung hindi mo problema eh. Kaya bahagi ho, napanyaya ni pinahayag ng buong may kapal. Ang panyaya, katulad po halimbawa na yung panyaya na ngayon na alin, huwag kayong mabalisa. Kaya sabi ko nga, ang pananampalataya natin ay hindi nakabase sa takot o pananakot. Pagkakataon. Kaya din po yung simbahan ayaw ng mga pamahiin. Bakit? Pananakot yun eh. Kapag hindi mo ginawa, may masamang mangyayari sa iyo. Bakit? Kapag tinanong mo kung bakit, hindi na masabi. Saan ka naniniwala? Sa pamahiin o sa pananalig mo kay Jesus? Kaya huwag tayo naniniwala sa pamahiin. Bakit? Hindi na tayo nagdarasal. Mas pinakikinggan natin yung pamahiin. Bahagi yun. Kasi yung isang taong madasalin, malilihim maliwanag sa kanya na alin. Walang epekto yung pamahiin. Yan ay nakasanayan lamang natin. Kung sasabihin ng matanda, yan ay harmless. Hindi ko harmless yan. Inaagaw yung pananampalataya mo na dapat kay Jesus. Bakit? Instead na maniwala ka kay Jesus, saan ka na naniniwala? Sa pamahiin. Bahagi yun. Walang masama na maniwala sa pamahiin. May masama ko. Sapagkat bahagi yun ng pagkilos na higit na makita mo natin. One time, sabi ko doon sa kaya ang ginawa na natin na yun, 2:30. Kasi kapag 2 o'clock, ayaw ng 2 o'clock, hindi dumarating ng 2 o'clock. At pagkakasalubong daw sa daan. Baka yung ating ayaw yung magkasalubong sa daan, baka magkasalubong na sila, magkasama na sila sa langit. No? Kaya lang ako ginawa ko yung 2:30 kasi maghihintay ako, maghihintay ang mga choir, maghihintay ang mga lectures and commentator. Wala pa. No? Kaya ginawa ko na akong 2:30 para maging maliwanag. Pero ang sabi nun eh, kaya hindi dumating ang 2:30 na. Baka daw magkasalubong sa daan. Baka daw makita sa daan. Eh anong problema kung magkita yan sa dalawa sa daan? Baka nga magkasama na yan sa langit eh. No? Kasi mas marami daw mamamatay. Wala pong kapangyarihan ang sinamang nilalang kapag ang pinag-usapan natin ay buhay ng tao. Diyos lamang ang may kapangyarihan
na magbigay ng buhay at ang bumawi nito. So hindi natin nalalaman na may kapangyarihan pala yung pamahiin na kumuha ng buhay kasi kapag nagkasalubong sila, baka marami ang mamatay. Binibigyan niyo ng kapangyarihan ang kalaban ni Jesus. Na kung tutuusin, wala naman siyang kapangyarihan doon. Ang kapangyarihan na niya rin, kapangyarihan lamang na tanging si Jesus ang may hawak niya. Pero kayo, binibigyan niyo ng kapangyarihan ang pamahiin laban sa kapangyarihan ni Jesus. Sana yung pwede natin gawin? Magdasal. No? Magdasal tayo. Ipanalangin natin ang ating mahal sa buhay, si Rose, na nawa ay kanyang pakinabangan ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Ipanalangin natin ang ating sarili upang magkaroon tayo ng karagdagan ng kalooban sa gitna ng mga pangyayari, kasama na rin yung kanyang pagkawala. Bahagi mo ng pagkilos na higit natin maunawahan ang ating pananampalataya. Kasi yung kamatayan, darating yan, gusto inuman o hindi. Pero ano yung ibinibigay ng pananampalataya? Pinatutunan ka, pinagtitibay ka, binibigyan ka ng lakas ng loob. Bahagi mo magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal habang narito pa tayo sa bigtil na ito. Magpasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ni Rose at ng ninyo na naging bahagi ng kanyang buhay at naging bahagi ng inyong buhay. Yun naman yung makita ko natin kasi yung dulot na si Ellen, kaligasan. Kaya huwag kayong mag-iisip ng masama. Huwag kayong mag-iisip ng masama sa sarili ninyo, sa ibang tao. Kasi hindi yan utak na Jesus. Utak yan ang kalaban na Jesus. Ang maging masama at ang mag-isip ng masama. Ang utak na Jesus ay mabuti at magdulot ng kabutihan at ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ang sabi niya sa Ebanghelyo na yun sa araw na ito, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Kaya po every Sunday sa inyong pagdiriwang ng misa ay sama niyo palagi sa panalangin ng inyong mga mahal sa buhay na nauna na. Idalangin natin sa harapan ng buong kapal na naman sa pamagitan ng ating panalangin na ibigay ninyo ang hinihingi ng katarungan. At the same time, kalimitan sinasabi ko na sabihin nyo rin kay Rose na ipagdasal din kayo. Kasi yun ang magagawa ni Rose sa harapan ng Diyos na ipagdasal din tayo. At kung talagang sila rin ay nagdarasal sa harapan ng Diyos, sino pa yung ipagdarasal nila? Alangan mo ipagdasal pa nila yung hindi nila kakilala. Ay di kayo. Kaya dapat nasasanay tayo palagi na manalangin sa harapan ng buong may kapal. Bahagi o yun ang pag-ilos na nawa makita natin at magpatibay ng ating pananalig-nalig na tayo ay patuloy na iniligtas ng Diyos, hindi sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan na walang iba kundi kahirapan at kapahaman.